Imbis na makapagpahinga, stress ang nadudulot ng pagtulog para sa ilan dahil sa tinatawag na bangungot. Ang iba hindi na tuluyang nagigising. Ano ba ang sanhi ng tinatawag na sudden nocturnal death syndrome at paano ito maiiwasan? Alamin sa agenda report ni Pierre Pastor. Minsan, aware ako na panaginip. Madalas binabangungot ang taga-Taguig na si Christopher. Kwento niya, umaabot daw ito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Lalo na pag pagod ako, ma'am. Yung pag natulog po tayo na sobrang pagod na hindi natin namamalayan oras. Tapos, yun, parang ang lala ng panaginip ko pag ganun, ma'am. Yung parang hinahabol ako ng itim na tao. Hinahabol ako tapos minsan nalalaglag ako na walang katapusan, yung hindi ako talaga bumabagsak, nalalaglag lang. Tapos minsan magigising na lang ako. Paniwala ng marami, ang ganitong klase ng bangungot ay sanhi ng pagkamatay ng mga hindi na nagigising. Pero ayon sa pag-aaral ng mga cardiologist, ito ay sudden unexplained nocturnal death syndrome na sanhi ng arrhythmia, isang heart condition na nagbabago ang pagtibok ng puso habang natutulog. Nangyayari is habang natutulog, nagkakaroon ng parang malfunction yung electrical system resulting in what we call ventricular fibrillation. That's a very fast rhythm, mga 300 beats per minute. Ang normal kasi 60 to 100 lang. So pag 300 beats per minute, it leads to cardiac arrest, kaya hindi nagigising. Kapag hindi normal ang tibok ng puso, maapektuhan ang pagdaloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isang posibleng warning ng sakit na ito ay nagba-blackout o biglang nahihimatay na ang sanhi ay hindi ang pangkaraniwang dahilan gaya ng exhaustion o low blood o low sugar. Pinabulaanan na rin ng mga heart expert ang sudden nocturnal death syndrome ay dahil sa pancreatitis. Kasi nagkaroon ng mga pag-aaral noong mga 1950s hanggang 1980s, ang couple of American epidemiologists, si Munger at si Button, na pumunta sila sa Manila Health Department sa Western Police District. And tinignan nila yung mga death certificates ng mga namatay of bangungot. I think nung time na yon, dahil nga walang makita sa autopsy, nakita nila medyo pink, kulay pink yung pancreas. Out of any other conclusive finding, they wrote it down. Tapos parang napasa ng napasa. Until nga yung na-study noong 2014 na hindi pala siya pancreatitis. Proven yon, hindi siya pancreatitis. Ayon sa mga pag-aaral, maaring namamana ang kondisyon. 43 per 100,000 na Pilipino ang apektado ayon sa datos ng PHA. Mas maraming lalaki ang nagkaka-sudden nocturnal death syndrome from arrhythmia kaysa sa babae. At hindi din daw ito lifestyle-related. Kadalasan pang nakikita ito sa young, healthy, productive men. Kapag na-diagnose, maswerteng na itakbo sa ER at na-revive. Kailangan ng lagyan ang pasyente ng defibrillator na naka-implant malapit sa puso. It can detect if you're having the arrhythmia and it will deliver a shock, yung parang shock sa ER, that will restore normal rhythm. Payo ni Dr. Hervasio, kapag may kamag-anak na pumanaw dahil sa sudden unexplained nocturnal death syndrome, dapat magpatingin na ang mga kapamilya. Patuloy ang pag-aaral ng mga dalubhasa tungkol sa sakit na ito sa pamamagitan ng Philippine Bangungot Project ng Philippine Heart Association para ma-identify ang partikular na gene sa Pilipino na may ganitong problema at para ma-improve ang survival rate. Iko-contribute din ang resulta ng pag-aaral na ito sa World Database ng Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.